Untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno, si Lebiste, tsaka si Kiko, binanatan ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron? Ano bang meron, Si Kong Toby. Bakit? Ano Wala ka pang ethics Ang galing complaint? nyo, ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong, ha? Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng House of Representatives. So, sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposibleng mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko si proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw, imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung ba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala. Kasi Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This one, kanya, 5.96 billion. Kasi Siguro kasi si Yeda nahan dun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake Hindi, sa'yo. tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, kung in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa salin. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President, ano? And nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung liquidation by certification. Yes. Oh, so are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung sinasabi yung OE, di ba? Sinabi nila yun noong, di ba? Magkapasko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yun doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagastos sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi dinadadalin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung, hindi ko alam, yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero kulang yun pag ginastos mo sa distrito, sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Ano ako lang yung tanong niya kanina na kaya pala ako sa iyo yung mga congressman may hawak ang alas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayun kami listahan. Mawawalan ako ng bala. Mawawalan ako ng bala. pinako yung bala niya. Mawawalan ako ng bala. Alam mo kung kinakawan ako walang kwenta yung kaso sa akin. Ano kaso sa'yo? Ano ko lang yun? Bakit? Sino sinibel-libel mo? President Marcos. Ano ba yung sinabi Ang mo? sabi ko lang naman sa post ko. Akala ko kasi tunay. Alin? Yung medical record. Yung kumakalat na medical record. Yung sa health looks. Ikaw ba yun? Oo. Akala ko, ako Bakit ba pati ako madamay sa'yo? Ano, akala ko kasi tunay. Ilang araw na yung nakapost, so gumaya na ako. Pero kung ano nga ba talaga sakit? Hindi. Alam nyo, diverticulitis. Dinadivert yung Pero kung ito, Ikaw pala yun nakaso. tanong ko about sa hawak ng alas. So, ikaw, malinis ka. Kasi wala, takot sila sa'yo eh. So, wala akong tinatago. Wala Sila naman. marami. Tama. Kasi alam mo, siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na buta sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakamping presidente. Di ba? 22 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung doon sa 22 years na yon may tinatago ako.
Wala. Tahimik Tsaka, ka rin. Hindi ko ugali na palipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng, paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Yun, ako, di ba? may kilala tayo dyan. So, ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Mga patalon-talon, no? Kung meron lang akong tanong, Kaibigan ko naman mga bago yun. kasi isa sa mga accusation sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate. Kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako okay, ganito. Diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may term pa po ba kayo? May term pa ako, isa sa Congress. One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So madami akong options eh. So, ito kung, total, sabi nyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa nyo po, si Pangulong Yes, silang Bongbong tatlo, Marcos. magpipinsan sila. So, ang ibinabatong kasalanan ni BP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba karapat dapat ma-impeach si Marcos Jr. sa mga ipinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami Okay. na inaano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? I mean, with all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, though napagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance. Ako, ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in substance kasi walang material facts, di ba? So ang sinasabi ko, kaya nga hindi pa pwede double standards eh. We have to apply the same standards sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, dapat same standards ang gagamitin doon sa impeachment ni VP Sara. So bakit ngayon lang kayo naghihingi ng mga dokumento, di ba? Ng mga ebidensya. Eh kaya lang, pinagbotohan na doon, ano naman magagawa ko? But nasa majority pa rin po ba kayo ngayon? Oh, pero, I mean, nasabi lang sa majority, pero since hindi naman ako tumanggap ng kahit anong komite, libre naman akong gawin kahit anong gusto kong gawin. Dahil di naman pwedeng, di ba si Egay, no, nagsalita, tinanggal nila, di ba? Ano naman tatanggalin nila sa akin kung magsalita ako? Wala naman silang tatanggalin sa akin. Kaya nga hindi ako tumanggap ng kahit anong... So, ngayon, ang sa tingin nyo talaga, walang substance, yung impeachment. Doon sa ano, hindi ko kabisado kung ano lahat ng mga... Yung sa confidential. Confidential. Sinabi ko yung sa interview, that is appealable. Pwede mong appeal yan. So hanggat walang Supreme Court decision with finality na hindi ayos yung paggastos nun, hindi mo siya pwedeng gamitin as grounds for Yung online impeachment. threat ni VP Sara. Sinagot ko rin yan, Banat. Sabi ko nga, kung ang purpose is really mapanagot ang isang tao, ang mas gusto mo is filean siya ng criminal offense, di ba? Grave threats yan, di ba? Okay. Kung ang gusto mo lang talaga is mapanagot sa ilalim ng batas, hindi mo pipiliin yung impeachment eh. Kasi wala namang kulong yung impeachment eh. Di ba? Kung ikaw, tinakot ka, anong gusto mong gawin? Di ba mapakulong siya? Eh bakit dito, ang pinaperson natin is yung impeachment? De, baka iniisip kasi ng mga kababayan natin kung immune si VP Sara pagdating sa kaso. Hindi, tama, buti sinabi mo. Hindi, it's only the president that is immune from suit. Ang vice president is not immune from suit. So habang vice president siya, pwede mo siyang filean ng kaso. So yun ang sinasabi ko, number one yon. Coach Oli, ibigay mo muna yung mic kasi nagdolo ko yung mic ni Kong eh. Number one yon. Number two, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari siya tinakot, kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwede sabihin na grave threat yun eh.
di ba siya lang ang makakapagdesisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito, bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan noon, si Presidente, si First Lady, si former Speaker, sila magsasabi na grave threats yun. At dapat, linitis muna yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw. What about kay Madriaga? What do you think of... Mahirap yun. Wala namang, hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Papaano, di ba, di ba dapat muna, pag, hindi ko alam kung ano saan nila gagamitin si Madriaga, ang tama ba ako na sasabihin nila na siya yung tungkol sa intelligence funds na punta Oo. sa kanya? Siya napunta sa kanya para... Bali, siya yung naka-witness ng lahat. Star witness daw. Hindi pwede yun eh. Tsaka, ang hirap nun kasi preso yun eh, di ba? I mean, deprived of liberty yun eh, di ba? So, hindi naman siguro pwede yun. Pero at, kahit gano'n, no? Kahit gano'n, Banat, makikinig pa rin ako. Hindi naman sarado yung pag-iisip ko. Papanoorin ko pa rin yung mga hearings at ako'y boboto base doon sa kung ano yung tama. Ito kong, kasi laging inaakusa rin, bakit hindi daw umattend si BP Sara Duterte? Bilang congressman for a longest time, ang tagal-tagal nyo na, meron bang rules na kailangan siyang umattend? Hindi ko kabisado yung rules on impeachment. Hindi ko masyadong binasa kasi hindi man ako member ng Justice Committee. Ang masasabi ko lang doon is, ito na naman, isa na namang problema doon, na double standard. Alam mo, sa lahat ng committee namin, kung kahit hindi ka member, pwede ka magtanong ng kahit ano. Ang kaibahan lang ng member tsaka non-member is yung non-member hindi pa pwedeng bumoto. Dito sa ground rules na ginawa nila kay VP Sara, ang non-member, hindi ka pwedeng magtanong. Pwede ka lang mag-manifest. Di ba kaya si Paolo Marcoleta hindi makapagtanong. Puro manifest lang siya. Ano pa yung nagkaibahan natin? Ipare-pareho naman tayong congressman. Bakit isang halimbawa, sa budget hearing, hindi naman lahat ng congressman member ng Committee on Appropriation. Lahat pwede magtanong. So bakit sila takot na magtanong yung ibang mga congressman? Pero kung pwede bang palitan on the spot yung mga rules na... Pwede kasi with majority vote eh. Ganon yung So, nangyayari. kung nagustuhan nilang, kailangan required. Yun, pwede nila gawin yun. Kung Yun ang sa problema. ganyan, Because doon sa rules namin, even sa plenary rules namin, nakasulat doon, by 2/3 vote of the majority, you can suspend the rules. So, yun ang pwedeng ganang gawin. Pero ang akin naman, kung hindi na mag-appear si VP Sara, at sabi naman malakas yung ebidensya nila, nag-file ako ng House Resolution, ano bang House Resolution? 894 bago mag-break. Sabi ko, bilisan na at resolbahan na kaagad itong bagay na to para makapag-concentrate lang doon sa fuel crisis, di ba? Sabi nila, hindi, pwede naman sabay. O sige, assuming pwede sabay. Hindi lang ako nagagandahan na habang naghihirap yung mga tao, baka isipin na tao, away politika to ng mga politiko. Yun nga Hindi kung ba? ang sinasabi. Yun nga kung ang sinasabi na ito na yung pagkakataon dapat ni Presidente na pwede siya maging hero pa nga dito. Ihinto niya, pwede niya bang ipahinto yan, kausapin, use his influence over the congressman kung meron man, kausapin niya sa likod, sa harap, bahala siya. Basta importante, focus muna tayo dito. Ito problema natin, ang taas-taas ng gasolina, nagtataasan lahat, ang laki ng problema, kulang sa supply, kayo inaatupag nyo, impeachment. Hindi, pero paano mo kakausapin kung meron talagang mga tao doon na talagang takot sila, di ba? The only... Walang influence. Hindi, Presidente. may influence eh. Kaya nga, I mean, may mga political realities eh. Paano kung yung mga yun, kumalas naman? Di ba? So, I think there are political realities eh. Pero sa akin lang, hindi na nag-attend. Di dapat lalong mapabilis, di ba? Bakit sila, hindi ko naintindihan, bakit sila nagre-reklamo ngayon na hindi mag-attend? Di bilisan nyo. Di ba parang husgado yun eh, di ba? Pag hindi dumating yung isang partido, di bilisan yun lang, didiretso nyo na lang. Di ba pwede safe to say na mahinang klaseng leader ito si Bongbong. Hindi niya makontrol yung sa gitna emergency na to eh. Emergency tapos wala siyang magawa. Sabi nga nung kaibigan ko, hindi pa daw crisis, di ba? Di ba? Sabi ni nung unang araw. Hindi natin matawag na mahinang leader o kaya na sabi ni Banat, sabi niyo kanina, siya pumipihit itong impeachment mismo. Huwag mo na kamag-anak ng misis ko yun. Baka naman din ako pa-uwi mamayang gabi, no? Yung mga Sige, ganyang putulin tanong, muna wag mo natin. namang- Pagpahingayin muna natin si Kong Toby. Diba? Meron tayong meron tayong live report mamaya. Pero mag-break po muna tayo mga ka-partner. Wag po kayong alis at magbabalik po ang programang Vox Populi.
At nagbabalik ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Kasama pa rin po natin ang congressman, poging congressman ng Navotas na si Kong Toby Chanco. Jay Guevara, anong iyong katanungan? Yun, katulad niyan, mabalik ulit tayo doon kung kay Madriaga. Kasi ginagamit si Madriaga laban, parang gusto rin nilang gamitin para sa impeachment. Kay BP Sara na kay Shubagman daw. So ibig sabihin, pwede na rin pong gamitin si Saldico para sa impeachment din kay Marcos Jr. Kasi halos parehas lang ng ano eh. Hindi, kung sasabihin ni Saldi yung talagang, hindi ko alam eh, kasi ang alam ko talaga, ang nakakausap ni Saldi directly is si former Speaker Martin Romualdez, no? So, ang sinasabi ko, dapat consistent tayo eh. Dapat parehong standards ang gagamitin natin. Yung kay Madriaga kasi meron ba siyang statement? Hindi ko nabasa kung may statement siya eh. Meron kung... Hindi ko pa nababasa yung statement siya. kay Madriaga eh. So, hindi ako... Kasi sinasabi niya yung pera galing sa Pogo, yung mga... Hindi, pero saan? Di ba dapat yon? Eksakto, specific. Sino ang nagbigay sa kanya ng pera? Saan sila nagkita? Anong oras? At di ba dapat specific yun eh? Hindi pa pwedeng, hindi, nakakuha siya ng pera dito, tapos dinala niya doon. Hindi pa pwedeng ganun yun. Kaya nga, pero ang problema, paano magtatanong yung ibang mga non-members ng committee kung hindi na pwede magtanong doon sa... So paano mako-cross-examine si Madriaga? Wala na makakapag-cross-examine doon. Di ba? Yun ang problema. So sino magko-cross-examine? Baka wala na mag-cross-examine kay Madriaga. Sa iyong pananaw, Kong, natanong na rin namin ito dati sa mga na-interview namin eh. Ano kaya nangyayari dito? Kasi clearly naman, talagang si Madriaga, wala talagang credibility para magtumistigo. Sa tingin nyo, siya ba ay nagagamit lang ng mga tao o mga politiko na nasa likod sa kanya, nagpapagalaw sa kanya, gano'n? Hindi, sa akin, hindi dapat bigyan ng weight masyado yung sinasabi. Dapat, di ba dapat, ganito lang. Kaya nga hindi pa pwedeng double standard eh, di ba? Yes. Yung 18 Marines nga hindi nakakulong eh. Di ba? Bakit yung 18 Marines, hindi naman nakakulong yun? Ayaw paniwalaan. Tapos yung nakakulong, yun ang papaniwalaan natin. Di ba parang may double standard eh, di ba? So dapat, hindi pa pwedeng ganun eh. Hindi lang ako masyado makakomento kay Madriaga because hindi ko nabasa yung statement niya. So ayoko masyado magkomento doon sa bagay niyan kasi baka may mali akong masabi. Pero ito, malinaw na malinaw. Sa pinag-uusapan natin ngayon, malinaw na ito ay talagang demolition job para kay BP Sara Duterte. Na kanina nabanggit niyo po na may mga trolls eh. At nakaraan, parang may nasabi kayo na mga attack crocodile ni Romualdez, no? Ngayon, may knowledge po ba kayo kung gaano kalawak itong troll farm na ginagamit ni dating Speaker Martin Romualdez? Makikita naman natin eh. Pag nag-scan ka sa social media, makikita mo naman na talagang malawak yung troll farms Yung nila. reach nila. So, Kasi pag ako lumabas, orchestrated yung banat eh, di ba? Isa yung sinasabi. Isa lang yung sinasabi ng lahat. So obviously, troll farms yun. Pero siguro masayang-masaya yung mga yun tuwing ini-interview ko kasi may dahilan na naman para... tirahin ka ngayon. pag tiniran nila ako, di may kita na naman sila. So, ibig sabihin kung totoo yung sinasabi nitong 18 Marines na meron talagang nag-ooperate ng mga troll farms na... Totoo yun. Kaya nga, di ba doon sa 20 Marines, maliwanag yung sinabi kong statement doon. May mga bagay doon na talagang naniniwala ako na totoo. Kasama na doon yung sa troll farms. May mga bagay doon na hindi ako totally naniniwala. So gusto ko sana noon na pag-aralan pa mas mabuti. Kaya lang dumating nga itong crisis di ba? So mas concentrated ako kasi nag-file ako ng isang bill, yung House Bill 8715, Fuel Crisis Act of 2026. Ang panukala ko doon is bigyan ng kapangyarihan yung gobyerno na yung unjust, yung sobrang taas ng fuel, electricity, food, tubig, tsaka internet, dapat makontrol. Number 1 yon. Number 2, doon sa final ko na yon is binibigyan ng kapangyarihan both national and local governments na sila na ang uupa doon sa mga PUJ, sa mga tricycle, kahit TNVS, at ibibigay na ng libre sa kanilang mga constituents. Kasi ayaw naman natin ayaw ng gobyerno taasan yung pamasahe. Malulugi naman yung mga yan. Yes. Tapos madami doon eh. Tapos, siyempre, pag tumaas yung presyo ng bilihin, mahirapan na yung tao magbayad ng upa. So sinasabi ko, residential rate, habang may crisis, hindi pwede magtaas. Commercial rates, basta micro, small, and medium enterprises, hindi mo pwedeng taasan. SSS, GSIS, magbigay ng emergency loan. Lahat ng nagpautang sa gobyerno, wala munang moratorium muna sa pagbayad. So, yun ang sinasabi ko na sana talakayin namin. Kung ito kasi ngayon, napunta tayo sa mga komento ng netizen. Ito, marami nga nagtatanong dito eh. Kayo daw po ay parang pakawala lang ng
presidente to the point na lahat ng blame idinidirect nyo lang kay Romualdez pero nililigtas ninyo yung inyong pinsan. Okay. Can you say anything doon sa... Hindi, ako yung history ko as a politician will speak for itself, no? Kung ano yung totoo, sasabihin ko. Ngayon, kung later on may ebidensya na talagang kasama siya, masakit man dahil pinsan siya ng misis ko, wala akong magagawa eh, 'di ba? Kung yan ang totoo eh. Pero sa ngayon, ang katotohanan na alam ko is hanggang doon sa kay Martin Romualdez. Kasi okay, bakit ko alam yan na totoo? Kasi 'di ba, hindi lang 'yun eh. Kinausap niya ako minsan eh. Sinabi ko na rin ito dati. Sabi niya sa akin, ano ba nangyayari? Sabi ko kasi naman si Saldi, 'di ba, humihingi ng 20% doon sa mga proyekto. Sabi ko nga, pati ako nga, nung dinapit ko sa isang tao, sabi sa akin, presyong kamag-anak daw, 10%, di ba? So, sabi niya, ang sagot niya sa akin is, bakit hindi ka nilang dumiretso sa akin? Di ba, parang, instead na pagalitan mo si Saldi, ang sinasabi mo sa akin, dumiretso ako sa'yo. Ang sagot ko sa kanya noon, Speaker, kasi kung yan ang patakaran, hindi naman dahil pinsan mo yung misis ko, humihingi ako ng exemption. Okay. Kung yan yung patakaran, yan yung patakaran nyo eh. Sundin natin. Sundin natin. Pero hindi ko kayang gawin, hindi ako tumuloy. Di ba? Pero kung yun ang patakaran nyo, yun ang patakaran nyo. So, ganun ang katwiran ko eh. Kaya Hindi lang- ko pagtatakpan yung... Ano naman mapapala ako kung pagtakpan Hindi, ko? tulad po ng Yeah. komento ng isang nanonood sa atin ngayon. Sinabi ninyo na walang sinabi si Saldico na binigyan si Marcos. Pero according to sa video niya, meron. Hindi, sinasabi ko lang. Hindi ko sinasabing walang... Sinasabi ko, pag naging testigo si Saldi at sinabi niya na binigyan niya si Marcos, doon pa lang magiging impeachable offense. Pero sabi ko, based on my knowledge, hindi naman direkta ang relationship ni Saldico kay BBM. No? And some people might not like this. Sasabihin ko rin yung totoo. Si BBM, ano yun eh, walang luho yun eh. So hindi ako makapaniwala na Walang luhod, wala ring bisyo. wala akong alam. Di ba? Hindi, pero ito Kong kasi parang... Hindi, pero yung pagkaalam ko doon sa pagkakilala ko sa kanya for over ilang years, 30 years. I mean, some people might disagree, mababasa ko, pero maayos na tao yun eh. Mabait talaga eh. Pero Hindi kasi- yung pagkakilala ko eh. It's like, nangyayari. Whether we like it or not, nakikita natin, there is a big corruption. Yes, correct. Kaya nga, So, it's either sangkot siya o inutil siya. I mean, yun ang problema. That's why he has to prove, babalik ulit ako sa kanya, na he is in the position to prove na hindi siya sangkot. Walang benefit. Ang problema sa sitwasyon niya is walang benefit of the doubt for him. Kasi pinsan niya si Martin. So ang sitwasyon niya is siya ang dapat magpatunay sa tao na hindi ako kasama dyan. Yun ang kailangan niya gawin. Pero do you think, after, kailan na yung sinabi niyang mahiya naman kayo? Until now? July 25 o Kaya nga, 28? until now, wala pang mapanagot na quote-unquote supposedly big fish na mapakulong. Until Tagal, now, diba? wala pang big fish. Kaya nga, di ba? So, ibig bang sabihin po nun, wala talaga siyang ginagawa. Hindi, kaya nga frustrated ako. No? Pero nung isang araw, nakita ko yata si Boying, may sinabi yata siya na magiging mainit itong... No. Ano sabi Kaya niya? lang kasi iba kasi pag nagsalita yun, marami sinasabi na hindi nangyayari. Ano sabi niya? Mas maiinit Mas mainit pa daw. ang tag-init. So, hintayin lang. Pero kung ito hintayin yung lang, ano Mike, ayo. Hindi, kasi whether we like it or not, no, alam ko, kung lumabas later on na kasama siya dyan, masakit din para sa akin eh. Kasi mabait naman yung taong yun eh. Mabait naman rin siya sa akin. So, if it comes out later on, nakasama siya doon, I will not be happy about it. Kaya I'll be lang- sad about it also. But, I'll be sad, but I will have to stick to the truth. Kasi wala akong magagawa, yun ang katotohanan. Kaya lang Diba? ako- Ayoko naman banat na masama naman ako doon sa wala naman akong kasalanan. Kasi meron din tayong, ibig sabihin, for so long, na-maintain ko tong pangalan ko na wala akong ganyan. Pero you're ready. Just in case Yeah, but it's maglabasan pa Yes, I'm ready, but sinasabi ko, it's going to be painful. Kasi mabait naman siya, hindi lang sa akin. At naniniwala akong mabait siyang tao eh. I mean, minsan sinasabi ko nga sobrang bait na hindi siya confrontational eh. Alam mo, pag presidente, hindi talaga pwede yung... Hindi confrontational. No, because there are painful decisions that you have to make. Kaya nga ako nang hihinayang. Because yung isipin mo, nanalo ka 31 million votes, paano ka napunta sa sitwasyon ngayon na ang trust rating mo is naging negative? Diba? Saan napunta yung lahat ng political capital mo? Naubos yung political capital mo? Napakahalaga yung political capital na yon because yun ang paraan para makagawa ka ng mga reformang masasakit eh. Diba? So, nasayang lahat.
So, do you think na wala talagang political will din somehow ito si BBM? Hindi, gusto niya, kaya lang minsan masyadong mabait. Hindi pwede talaga yung mabait. Hindi pwede yung hindi ka confrontational pag politiko ka. Pero sometimes, siyempre, yun ang character ng tao. Hindi na natin bababago, di ba? Kaya lang, tama po kayo doon, masyado siya mabait. Di sana nagpari na lang siya, hindi na lang siya nagpresidente. I mean, we have 2 years. Naintindihan ko We yan. have 2 years. Naintindihan ko yun. And we are in a crisis. Yes, naintindihan ko yan. Sa crisis na to, hindi po pwedeng mabait ang pinuno. Yes. We have to have a strong hand pagdating sa mga Hindi desisyon. naman dapat maging masama, pero dapat dito Strong is... hand. Oo, medyo strong ka. Kaya nga, ganun yung pananaw ko. Kaya nga, di ba sinasabi ko, katulad nung kay Saldi ko, dapat nung naging offensive sila eh. Di ba, hindi pa pwede yan. Dapat, let them question the law, di ba? Kasi, pinoproteksyonan mo yung mas maraming kababayan eh, di ba? So, kung kailangan na maging mabagsik, kailangan talaga eh. Wala tayong magagawa eh. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa